na ng vulcanizing siya. Big time ka na daw dahil sa laki ng kinikita mo sa sakahan. Alam mo ngayon, niniwala na ako eh. Hindi naman gano'n kano, no? Okay, alam mo naman eh, swerte lang talaga. Teka. Tataka ako eh. Paano mo napalaki ang kita mo eh puro nyog lang naman ang tinatanim mo? Hindi lang yan nyog, no? Oh. Hindi mo ba na, alam yung coconut intercropping? Coconut intercropping? Oo. Yun yung dahilan kung bakit tumataas ang kita ko. Eh ano ba yung coconut intercropping na yan? Ito yan. Akin na yung whiteboard mo. Oo. Paliwanag ko sa'yo na maayos. Ito yan eh. Halimbawa, no? Ito yung lupa mo. Eh, ito naman yung mga pananim. Oo. Hindi mo naman sinagot yung tanong ko eh. Paano yan naging coconut intercropping at bakit ka nagiging conyotics dahil sa coconut intercropping na yan? Ganito yun. Ano, pag nagtanim ka kasi ng nyog, ayon sa pag-aaral, no? Itong taon na itong aantayin bago mamunga. Eh pagkatapos nun, mamimitas na ka lang kami ng mamimitas. Pitas ka lang ng pitas. Tataas agad ang kita ng mga katulad mong magsasaka. Ayos ah. Marami pang bakante dyan, tingnan mo. Sa bakante na yan, ng iba't iba pang mga halaman na pwede mong papitasin. Bukod sa coconut. Kunyari, pwede kang tanim ng kape, mais, pinya, saging, kakao, at marami pang iba. Kapag marami kang pananim, hindi lang yun, mas malaki rin ang iyong kikitain. Yun pala ang coconut intercropping. Correct ka dyan. Panoorin mo to para malaman mo kung magkakaano ang pwede mong kitain sa coconut intercropping. Kung sa nyug lang sa bawat ektarya, nasa 20,000 piso kada taon ang kinikita ng magsasaka. Kung dadagdagan na ito ng kape, maaring pumalo ng 172,400 pesos ang kita. Kung saging, aabot sa 102,325 pesos ang maaring kitain. Samantalang 89,000 pesos naman sa kakao. Ang laking diferensya, di po ba? Ayos! Ayos ng coconut intercropping. Kaya lang, dito sa coconut intercropping, dapat tansyahin mo rin yung itatanim mo. Kasi dapat sapat yung space mo para sa mga itatanim mo pang iba. Kasi baka, alam mo na, matabunan ng malalaking halaman yan. Oo nga no, dapat kontrolado. Pero alam mo ayos pa rin eh. Kasi kung dati sa nyug ka lang kumikita, ngayon pwede na rin maging sa saging at mais. Ayos talaga, no? Ang maganda pa rin, tumutulong ang gobyerno sa pagpapalakas ng mga nyugan. Pero may kapalit yan. May kapalit, grabe naman yun. Siyempre, kailangan mo magtanim ng iba pang mga pula sa pagitan ng mga hilera ng nyog. O sa madaling sabi, gawin mo ang coconut intercropping para umasenso ang iyong nyugan. Pabor naman pala sa'yo eh. Madadagdagan ang kita nyo. Wala na talaga ako masabi sa mga tulad yung magsasaka. Swerte mo, lalo ka na. Swerte mo yan. Di naman, dapat samahan din yan ng tiyaga at sipag. Parang ano lang yan parang Philippine Development Plan o PDP. Kung gusto mong umasenso, may mga proyekto yung gobyerno para sa iyo. Paano kung ayaw? Hindi kung ayaw mo, wala kang karapatang magreklamo. Sa bagay kasi binigyan ka na ng chance umasenso pero binaliwala mo. Wala. Tiis ka. Sige. Mamaya mag-deliver pa ako sa bayan ng gulay ko. So please, pakitingin nga tong gulong ko at kung may butas, pakibulkanize. Nakapin muna ako doon. Sige? Yeah. Good mother.